Pero hindi na kami pinabayaan ni nanay mula nang nawala si tatay. Naging masaya ako para kay nanay. Naging saksi ako sa hirap ng buhay na pinagdaanan niya lalo na nung nawala si tatay. Kaya hindi ko pinagkait sa kanyang maging masaya at magkaroon ng mas komportableng buhay. Masaya kong makita siya na may nagmamahal sa kanya. Sa paglipas ng mga araw ay tuluyan kami lumipat sa bahay ni Ninong. Tuluyan nang nagsama sila ni nanay at kasalukuyan ang ayos ang kasal. Isang araw ng Sabado dahil walang pasok sa eskwela ay naroon ako sa bahay. Mula sa hardin ay pumasok ako sa loob at umakyat sa second floor. Papunta na sana ako nang mula sa silid ay naririnig ko ang boses ni Ninong na galit at may kausap. Agad akong lumapit at sumilip. Nagulat ako dahil nakita ko si Evang naguhubad sa harap ni Ninong. Alam ko na mas maganda ako kay Esme. Mas kaya ko magpagdalaman kaysa sa kanya. Mas marami kong kayang ibigay sa'yo dahil mas bata ako. Mas sariwa. Hindi ka ba nangihinayang sa katawan ko? Kung may natitira kang delikadesa pa dyan sa katawan mo, kung mo itong ginagawa ko, sa tingin